Sa December 29, planong ipadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 2026 National Budget na inaprubahan na ng BICAM. Saksi si Bea Pinlac. Sa ilalim ng National Expenditure Program o ang panukalang budget na isinusumite ng ehekutibo sa Kongreso sa pagsisimula ng budget cycle, mahigit 880 billion pesos ang budget ng DPWH para sa 2026. Pero matapos pumutok ang eskandalo sa mga flood control project, tinapyasan ang mga proyektong locally funded. Kaya naging mahigit 624 billion pesos na lang ang ipinasa ng Kamara. At sa Senate version, bumaba pa yan sa mahigit 570 billion pesos. Nauwi pa sa deadlock ang usapin ng budget ng DPWH sa BICAM matapos umapela si DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado. Sa huli, 529.59 billion pesos ang ipinasang budget ng BICAM para sa DPWH. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, 20.7 billion pesos ang nakompute na savings nang i-apply ang Construction Materials Price Data o CMPD na ibinigay ni Secretary Vince Dizon. Ang CMPD ay batayan sa pagtaya kung magkano ang materyales na gagamitin sa mga proyekto gaya ng bakal, asfalto at iba pa. Confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Sa 20.7 billion pesos na savings, 16.5 billion pesos ang inilipat sa PhilHealth at 4.25 billion ang napunta sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na ginagamit tuwing panahon ng kalamidad. Every year, ang remittance to PhilHealth from Syntax kulang yan. So this year will be the first time na kompleto siya. No, at 63 billion, if I'm not mistaken. Tapos yung additional pang 60 billion na ibinalik dahil sa Supreme Court ruling. So ang trabaho ngayon ng PhilHealth, siguraduhin na yung case rates taasan. Sabi noon ni Dizon, magkukulang ang pondo para sa halos 10,000 proyekto kung hindi ibinalik ang 45 billion pesos. Pero sabi niya ngayon, pagkakasyahin na lang ang pondo. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maginis siya at ma-implement siya ng tama. Kabilang naman sa nadagdagan ng pondo ang farm-to-market road sa ilalim ng Department of Agriculture. Mula 16 billion pesos na orihinal na proposal, itinaas yan sa 33 billion pesos sa BICAM. Nung una, kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang listahan ng farm-to-market roads na kulang daw sa detalye tulad ng coordinates at plano. Mag-i-inspeksyon daw ang Senado para mabantayan ang implementasyon nito. Pasado rin sa BICAM ang pinataas na pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS na nasa 63.9 billion pesos. Tinaasan ito para hindi na raw kumuha sa unprogrammed budget tulad ng mga nakaraang taon. Isasama na rin kasi sa AIC sa mga benepisyaryo ng AKAP o ayuda para sa Kapos ang Kita program na tatanggalin na at hindi na pupondohan. Kahit sa MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, aalisin na ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga politiko para maka-avail sa programa. Target na maratipika ang BICAM report sa plenaryo ng Kamara at Senado at maitransmit ito sa Pangulo sa December 29, 2 araw bago matapos ang taon. Kung hindi mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget bago matapos ang taon, posibleng mauwi ito sa reenacted budget. Pero pagtitiyak ng Senate Finance at House Appropriations Committee, synchronized na ang ginagawang review ng DBM para umabot sa 2025 ang pagpirma ng Pangulo sa budget. Nauna nang sinabi ng palasyo na ayaw ng Pangulo na magkaroon ng reenacted budget. We just want to give the assurance that the executive has enough time to review. So as we finish the agencies,
we already start sending to the DBM. Walang reenactment We can now budget. confidently say, ngayon natapos na po yung BICAM. There will be no reenacted budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.